Magandang araw! Ngayon itatalakayin natin ang tungkol sa angkop na pahayag o hudyat ng simula, gitna at wakas ng akda. Bakit mahalagang pag-aralan at ating malaman ang mga hudyat na pahayag o salitang ginagamit bilang panimula, panggitna at pangwakas ng kwento? Alam niyo ba kung bakit? Tama! Ito ay upang maging mas malinaw ang paglalahad ng pagkakasunod-sunod na mga pangyayari at hindi maging paligoy pa. Narito ang mga angkop na pahayag o hudyat na ginagamit natin sa simula ng akda. Ang sabi, ang mahusay na simula ay mabuti upang makuha ang interes ng mambabasa o tagapakinig at magnais na ituloy pa ang pagbabasa o pakikinig ng akda. Dito nabubuo ang larawan at nakikita ang aksyong magaganap sa simula ng salaysay. Makikita natin dito ang mga elemento ng tauhan, tagpuan at suliranin. Narito ang mga pahayag na ginagamit natin sa simula ng akda. Isang araw, sa umpisa, sa una, sa pagsisimula, bago, dati, sa simula pa lamang, at noong unang panahon, araw, at iba pa. Sa halimbawang pangungusap na noong unang panahon ay mayroong isang matandang dumalo sa pagdiriwang ng kanyaw. Ginamit natin ang pahayag na noong unang panahon bilang panimula ng akda. Dumako naman tayo sa mga pahayag na ginagamit sa gitna. Sa bahaging ito, mabuting mapanatili ang kawing-kawing na pangyayari o eksena at paglalarawang na simulan. Makikita natin dito ang mga elementong tunggalian at kasukdulan kung saan nangyayari ang pinakamasidhi sa kwento. Aabangan kung paano magtatagumpay o magwawagi ang pangunahing tauhan, maiwawasto ang mali, o matututo ang katunggaling tauhan habang tumataas ang pangyayari. Ginagamit natin ang mga pahayag na sumusunod. Kasunod, di naglaon, kalaunan, pagkatapos, maya-maya, habang, makalipas ang ilang oras, araw o panahon, at marami pang iba. Sa halimbawang, makalipas ang 3 araw, iniutos na ni Lipuo na buksan ang kawa. Ginamit natin dito ang pahayag na makalipas ang 3 araw bilang panggitnang pahayag o hudyat ng pahayag sa gitna ng akda. At panghuli, ang hudyat o pahayag na ginagamit sa wakas ng akda. Napakahalaga rin ang huling pangyayaring maiiwan sa isipan ng tagapakinig o mambabasa. Makikita natin dito ang elementong kakalasan at wakas ng akda. Dito nakapaloob ang mensaheng magpapabuti o magpapabago sa kalooban at isipan ng lahat, na ang kabutihan ang nagwawagi at may kaparusahan ang gumagawa ng masama. Ginagamit natin ang mga pahayag o hudyat na sa huli, sa wakas, hindi nagtagal, sa katapusan, at sa pagtatapos. Isang halimbawa ay, simula noon, kailangan ng hukayin at paghirapan ng tao ang pagkuha ng ginto. Ginamit natin bilang hudyat ng wakas ang salita o pahayag na simula noon. Batid kong naging makabuluhan ang ating pagtalakay sa mga angkop na pahayag o hudyat ng simula, gitna at wakas ng kwento. Laging tatandaan, mahalagang ito'y alamin upang maging mas malinaw ang paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda at hindi maguluhan ang tagapakinig o mambabasa. Hanggang dito na lamang, paalam!